sapagkat tunay na siya'y mabuti. Hindi siya nagkulang, hindi po siya nagpabaya. No, konting hina po ng mic. Okay. Baba natin ng konti para hindi nagpi-feedback. Malakas naman po yung boses ko. Okay, tunay po nung ating mga inawit ay totoo. Tayo po ay ginawang dapat. Hindi tayo karapat-dapat, ginawa niya tayong marapat. Ginawa niya tayong banal, ginawa niya tayong matuwid. At ang sabi po ng Panginoon sa huling araw, sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trumpeta, bababa po ang Panginoon at tayo po ay kanyang kukunin. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay kanyang kukunin at dadalhin sa kanyang kaharian. At yan po ay marami nang nagsasabing, marami ng tanda, marami ng hula na natupad para masabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya ngayon, hindi pa natin alam kung kailan, pero marami ng tanda at tayo po ay masaya sapagkat alam po natin na kapag dumating ang Panginoon, hindi po tayo nangangamba sapagkat lahat po tayo ay kanyang isasama sa kanyang kaharian. Amen po ba? Ngayon, tayo po ay nag-aaral sa kanyang mga salita upang patuloy pa nating mapalaganap ang kanyang salita. No? Kaya ito po ay mga basic teaching na maaari nating magamit para hindi lang po para sa atin, kundi para sa mga taong kausap natin. Kaya po meron tayong mga booklets. No? Dumating na po yung bagong booklets natin, yung dalawang booklet po na tinalakay po natin. Ngayon po yung pang-apat ay pwede po kayong kumuha dyan, pwede kayong bumili, no? Kasi yung pong message na kada linggo nakakalimutan po natin eh. Pero dito po, makikita po natin, dito rin naman po kinukuha ito at pwede nating balik-balikan. Pangalawa, pwede po natin itong ibigay sa mga taong mahal natin sa buhay. Hindi man lang tayo makapag-share ng verbal, pero sa pagbabahagi natin ng mga booklet na ito, sa halagang 20 pesos isang booklet ay malaki po ang may tutulong na madala natin ang mensahe ng biyaya na tinatawag po natin na Gospel of Christ ang natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po natin ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng mga sumasampalataya. Okay, itutuloy po natin yung pang-apat na module natin. Ito po ay may pinamagatang Salvation Made Easy. Sino po sa inyo nakaalala ng nakaraan? Yung salvation po ay hindi ginawang komplikado ng Diyos. Ito po ay pinadali. Kasi marami pong mga pastor, maraming mga leader ng mga relihiyon, pinahihirap yung salvation. Para ma-save ka, ganito ang gawin mo, hindi lang sapat ang sumampalataya, gawin mo to, gawin mo rin. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka maliligtas. Pero malinaw po ang ginawa ng Panginoon sa pagitan ng biyaya ng Diyos tayo naligtas. Sa pagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi ho ang gawa ang nagliligtas, kundi ang gawa ay bunga ng pagiging ligtas. Kaya ito po, pag-uusapan po natin ang atin pong karugtong nung nakaraang linggo. Balikan muna po natin yung life application nung nakaraan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat yung kaligtasan ay regalo. Ang kaligtasan ay regalo, hindi po yan premyo. Kasi marami nga pong relihiyon na kailangan magsikap ka, magpakapagod ka, magpanatiko ka, may isakripisyo mo ang iyong katawan para ikaw ay maligtas. Hindi po yun premyo. Yun pong kaligtasan ay regalo na galing sa Panginoon. Tapos pakaniisin mo po na maranasan mo ang Panginoon kasi ang kaligtasan po ay personal. Sinasabi ko po, hindi dahil anak ka ng pastor, anak ka ng leader, ay yung anak mo ligtas na rin. Kaya nga sabi ng Biblia, yung mga bata nasa loob, tinuturuan natin sa dapat nilang lakaran. Kasi personal ang kaligtasan at kailangan nilang malaman ano ang paraan para maligtas. Kaya yung mga bata lumalaki nang may pagkaunawa kung sino ang tagapagligtas nila. Sino ang tagapagligtas? Ang Panginoong Hesukristo. Wag po tayong mahiyang lumapit sa Diyos kasi ang kaligtasan ay regalo
pinagkaloob ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Yung mga tao, ayaw lumapit sa Diyos kasi ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi sila karapat-dapat. Maaring ganun din tayo dati. Pero sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay sa mga hindi karapat-dapat. No, hindi sa mga kasi yung mga walang sakit hindi kailangan ng doktor. Ang kailangan ng doktor yung mga may sakit. No? Ang kailangan ng mga ng kaligtasan yung mga makasalanan. Pero kung tingin mo sa iyong sarili, hindi ka makasalanan, hindi mo kailangan lumapit sa Diyos. Pero tayo naniniwala na tayo lumapit sa Diyos, ginawa niya tayong dapat. Mapalad po tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Hindi sa naniniwala na pinili siya ng Diyos. Yun po ang mahalaga, na tayo mismo nagpapasalamat, kaya tayo nagpupuri, dakila ka. No? Maawi tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mo na ikaw ay isa sa pinili ng Diyos. Sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa pinili ng Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Ikaw lang nakakaalam noon, hindi ako. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ka pinili. O hindi ko sinabi pwedeng sabihin sa isa, hindi ka pinili. O pinili ka. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung pinili ka o hindi. Kasi ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pagnanasang ibinigay sa atin. Siya mismo ang nagbigay sa atin ng pagnanasang hanapin ng Diyos. Kasi sa ating sarili, hindi natin nahanapin ng Diyos sapagkat walang sino mang humanap sa Diyos. Wala ni isa. Pero nilagay ng Diyos ang pagnanasa sa ating puso, nagkaroon tayo ng knowledge, ng kaunawaan na hanapin ng Diyos at ang kaligtasan ay natagpuan natin. No? Kaya wag po tayong magsawang ibahagi ito. Kung ano yung natanggap natin, kung ano yung mabuting balitang tinanggap natin, ibahagi naman po natin sa iba. Ngayon, ano po yung nilalaman ng paano nga ba maligtas ang isang tao? Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung nangyayari sa isang taong kailangang maligtas? Unang-una ay kailangan admit that you are sinner. Yun po yung unang-unang dapat gawin ng isang tao para maligtas. Na kailangan niya ng tagapagligtas. Kasi si Kristo ang tagapagligtas. Kung hindi niya kailangan ng tagapagligtas, hindi niya kailangan ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, hindi niya kailangan si Kristo. Pero sabi dito, aminin ikaw ay makasalanan. Sabihin mo, aminin. Sino ba nagsabi ng aminin? Ito ang pinakaunang hakbang tungo sa kaligtasan. Ang pakay ng pagparito ng Panginoong Jesucristo ay hindi para sa mga matuwid. Nanaog si Jesus Christ dito sa lupa, nagkatawang tao, hindi para sa mga tuwid, kundi upang tawagin ang mga makasalanan. Sabi po sa Marcos 2:17. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang manglalakas ay hindi nangangailangan ng mga manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Malinaw, no? Naparito si Jesus Christ para sa mga makasalanan. No? Nung tayo po hindi pa Kristiyano, tayo po yung makasalanan. Alam na po natin na yung naging sitwasyon natin ngayon dahil na kay Kristo na tayo. Pero ang mga taong wala kay Kristo, sila po ay makasalanan. Okay. Ang katwiran ni Jesus, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ito ang dahilan kung kaya't kailangan sa unang hakbang ng pag-amin na siya po ay makasalanan. Sapagkat kung ikaw ay hindi makasalanan, hindi ka bahagi sa pagparito ni Kristo. Di ba? Kasi naparito siya para sa mga makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, wala kang bahagi doon sa pagparito ni Jesus Christ. Lalo na sa katubusan kanyang isinakatuparan sa krus. Kaya po namatay si Kristo sa krus para matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Naparito, di ba sabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kung hindi ka makasalanan, ayaw mong aminin na may kasalanan ka, ikaw ay hindi sakop doon sa pagparito ni Jesus Christ. No? Ito po ay basic. Alam naman po natin yan, basic yan. Natutunan na po natin yan, pero kailangan natin balikan. Sabi pa ng Romans 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin,
nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Namatay po ba si Kristo sa mga matuwid? Hindi. Namatay si Kristo kahit nung tayo po ay makasalanan pa. No? Namatay si Kristo nung tayo po'y makasalanan pa. Kaya tayo, nung wala pa kay Kristo, tayo po'y makasalanan. Pero, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, ginawa niya tayong matuwid sa kanyang harapan. Hindi na po tayo makasalanan. Tayo po'y pinapaging banal. Tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi ng John 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kasi nung panahon na ito, may mga tao, agnostic po yata tawag doon, na may mga tao ayaw nilang maniwala na ang Diyos ay maaaring matuklasan, maaaring malaman. At hindi rin sila naniniwala, sila yung nagkakasala. Ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi sila nagkakasala. Kaya sabi po ni John, no, kung sinasabi ninyo na wala kayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at walang ang katotohanan sa atin. No? Patuloy pa sinabi ni John sa verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Hindi natin alam. Pero salamat sa Diyos kasi tayo po ay aminado na tayo kung walang Panginoon sa buhay natin, tayo po'y mapapahamak. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi po ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. No? Kaya kailangan i-admit mo kasi hindi ka matuwid. Hindi tayo matuwid. Kahit isa, walang matuwid sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi po sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. No? Sabi doon, yamang ang lahat na nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo naman po yun. Walang matuwid, wala kahit isa sa Romans 3:23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, inabot lang tayo para tayo umabot sa kanyang pamantayan. Kasi kahit anong pilit ng taong umabot sa pamantayan ng Diyos, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lang sa kanyang anak na si Jesucristo, ibinigay niya para sa krus ng Kalbaryo mamatay upang tayo maging karapat-dapat at umabot sa kanyang pamantayan. At hinihayag po ng kasulatan na ang buong sanlibutan ay bilanggo ng kasalanan. Sabi po ng Romans 5:12, kaya't kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ang mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Natandaan po natin, ball of men. Tinuro po ni Pastor Paul. Yung pagbagsak ng tao, kumain siya ng pinagbabawal na puno na nagbibigay ng kaalaman ng matuwid ng tama at mali. No? Nagkasala ang tao, bumagsak ang tao, lahat po ay namatay. Hindi po siya namatay pisikal. Namatay siya spiritual, napalayo siya sa Diyos. Ngayon po yung binalik sa atin ng Diyos. Dati, malayo tayo sa Diyos, patay ang ating espiritu. Binuhay niya yung ating espiritu, kaya tayo nagkaroon ng pangunawa na sa Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Sabi ng Galatians 3:22, subalit ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang ipinako sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ang pangako, no, ay maibigay. Ano po yung pinangako ng Diyos? Yung kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan. No? Dahil ang tao po ay nagkasala. Lahat ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos at ang kabayaran noon ay kasalanan. Maging si Haring David. Si Haring David po ay aminado. Aminado po siya na siya po ay makasalanan. Sabi po sa Awit 51 verse 5, narito ako'y ipinanganak sa kasamaan. Ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Tingnan po natin. Kaya yung mga sanggol pa lang ay meron na pong tendency na magkasala. Nakakita na po ba kayo ng bata? Hindi naman niya iniisip na umagaw ng laruan ng may laruan eh. Di ba yung mga bata, kaya mga 2 years old, pagka naglaro sila, di ba? Yung laruan ng isa kukunin. Tapos minsan mahampasin. Di ba? Hindi naman po niya alam yun eh.
Pero tendency na nagkakasala kasi yun po yung ginawa, nangyari kay Adan. Na ang bata pa lang, sa sinapupunan pa lang, ay pinaglihin na sa kasalanan. No? Sabi po ni Haring David. Sabi po, dinagdag pa rito sa awit 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Tingnan po natin. Kaya nga po, ang tao, kailangan umamin siya na siya ay makasalanan. Kasi kung wala siyang kasalanan, ayaw niyang aminin, hindi niya kailangan si Kristo. Si Kristo ang kailangan niya para mapatawad sa kasalanan. Pero ano ang patatawarin ni Kristo kung ayaw mo umamin sa iyong kasalanan? Ano ang patatawarin na? Ano yung babayaran niya sa iyong buhay na wala ka naman palang utang? Sa paningin mo lang yon, wala kang utang. Pero ang taong umaamin, alam niya na meron siyang pagkakautang, pero ang Panginoon, binayaran niya ito doon sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin sa Luke 18 verse 10. Ito po ay dalawang klaseng tao na dumadalangin sa Diyos. No? Dumadalangin sa Diyos. Sabi po sa Luke 18 verse 10 hanggang sa sumusunod, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. No? Ang Pariseo po, sila po yung mga nandoon sa simbahan, sa templo. Sila po yan. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita at hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangalunya, o gaya naman ng maniningil ng buwis na ito. Tinuturo niya yung katabi niya. No? Gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit po akong nag-aayuno. Puro ako, no? Sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag ka sa akin, sa akin na isang makasalanan. Umamin po ba? Umamin. Isang hindi umaamin at isang umaamin. Isang mapagmalaki at isang mapagpakumbaba. Sabi sa 14, sinasabi ko sa iyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tinataas. Sino po ang kinaglugdan ng Diyos? Yung po bang Pariseo o yung mga maniningil ng buwis? Di ba yung maniningil ng buwis? Kasi aminado siya. Aminado siya tulad po nung nasa kanan ng Panginoon. Doon sa krus. 2 po, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Hindi ba yung nasa kaliwa, sabi, tinutuya ang Panginoon. Kung ikaw ang Diyos, kung ikaw ang anak ng Diyos, manaog ka dyan sa iyong krus at sagipin mo yung sarili, kasama na kami. Anong sabi ng isa? Mahiya ka sa sarili mo. Tayo dapat maparusahan kasi tayo'y makasalanan. Pero yung taong ito, walang kasalanan. Tapos sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, isama mo ko. Ano sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Bakit? Kasi aminado siya eh. Aminado siya na siya'y makasalanan at yun ang dahilan kung bakit nanaog si Jesus Christ sa lupa. Naparito siya upang tubusin ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Tingnan po natin. Ang unang hakbang po ay aminin na ikaw ay makasalanan. Admit that you are sinner. Nagawa na po natin yan. Maaaring yung iba, hindi pa. Pero yung wala pa akong relasyon sa Panginoon, ito ang kailangan gawin, unang-una. Kailangan niyang i-admit na kailangan niya ng magpapatawad sa kanyang kasalanan. Sino yun? Si Jesucristo. Pangalawa, ABCD lang po ito, ABCD. Admit, pangalawa, B. Believe in the Lord Jesus Christ. Pagkatapos mong i-admit, maniwala ka na merong Jesus na magbabayad sa iyong kasalanan.
Kasi kahit i-admit mo yan, hindi mo naman kilala kung sino magbabayad, bayad na po ako sino nagbayad? No, kahit kumain ka sa restaurant, sasabihin mo bayad ka na, tapos hindi mo naman kilala yung nagbayad, hindi mo maituro, hindi mo mailarawan, hindi mo masabi kung sino siya, hindi ka rin, babayaran mo pa rin. Kasi wala kang ebidensya, wala kang malinaw na pagkaunawa kung sino nagbayad. Believe in the Lord Jesus Christ. Maniwala ka sa Panginoon Jesucristo. Ang tanong, tingnan po natin, ang tanong po ng mga bantay, naalala niyo po isang bantay sa Acts, sa Book of Acts 16, yung bantay bilangguan. Meron po itong pangyayari sa Acts chapter 16 na merong bantay bilangguan. Nung si Paul and Silas na nalangin, sila po ay nakawala. Nayanig ang bilangguan, siya po ay nakawala. Sabi po nung bahay, nung bantay bilangguan, gusto niya magpakamatay. Kasi nakawala yung mga nakakulong. Pero sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. At ang sabi po doon na ano ang dapat kong gawin? Sabi na kasi namangha po si yung bahay ng bantay bilangguan, na bilanggo, yung jail guard. Sabi ito sa Acts 16:31, at kaniyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Yun po ang sabi ni Pablo doon sa jail guard. Kasi yung jail guard, hindi niya alam, namangha siya. Ano ba dapat kong gawin? Kasi alam niya na iyon ay lingkod ng Diyos. Namangha siya. Ano ang dapat niyang gawin? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka pati na ang iyong sambahayan. Ang paniniwala po sa Panginoong Jesucristo, ano nga ba dapat nating paniwalaan? Ang tanong. Mahalaga na mayroong paniniwala kay Jesus, pero ano nga ba yung dapat nating paniwalaan kay Jesus Christ? No? Na halos lahat naman ng tao, pag tinanong mo, kilala mo ba si Jesus? Kilala nila si Jesus. Kasi nga, sineselebrate tuwing Pasko. No? Siya po yung nandun sa Belen. Siya yung bata sa Belen. No? Marami pong mga taong naniniwala. Kaya lang, ang tanong, tama ba yung kanilang paniniwala? No? Sabi ng iba, siya po may mga taong naniniwala kay Jesus Christ, siya po ay mabuting tao, siya ay mahuhusay na tagapagturo, siya ay isang propeta, siya ay isang tagapagtanggol, siya ay mahirap, sa mga mahirap at inaapi, tagapagtungkol siya ng mga mahirap at mga inaapi. Yun po yung pananaw ng ibang tao. Tagapagtaguyod ng katwiran. Ganun po yung sinasabi ng ibang tao. Siya ay anak ng Diyos. No? Siya ang tagapagligtas. No? Mahalaga na malaman natin sino nga ba? Ano nga ba ang dapat nating maunawan tungkol sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo? Ang lahat po ng ito, tama naman yun eh. Pero yun nga ba yung malinaw na pagkaunawa para tayo maligtas? Ano nga ba ang tama? Ano nga ba ang dapat paniwalaan tungkol kay Jesus? No? Ito ay lubhang mahalaga sapagkat minsan tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao. Maging si Jesus Christ. Tinanong niya yung mga alagad niya. Ano sabi? Tinanong niya yung kanyang mga alagad, ano sa tingin niyo, ano ba sabi ng mga tao sa labas? Sino nga ba ako? No? Sino nga ba ako? Maraming opinion, maraming iba't ibang opinion na binigay. Kayo daw po si Elijah, no? Kayo daw po isang propeta. Pero sabi niya kay Peter, sabi niya, sa Matthew 16:13, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philipos, tinanong niya ang kanyang alagad na sinabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol kung sino ang anak ng Diyos, no? Mahalaga po na malaman ng isang tao kung sino talaga si Jesus Christ. Mahalaga ang tamang paniniwala tungkol kay Jesucristo na magdudulot ng tunay na kaligtasan. Ano? Dalawang mahalagang bagay ang dapat paniwalaan tungkol kay Jesus Christ na bilang tagapagligtas. Kasi nga, sabi ni Jesus, mapalad ka Peter, sapagkat ipinahayag yan sa iyo. Sabi ni Peter, kayo po ang Mesaya, kayo ang anak ng Diyos, kayo ang tagapagligtas. Ipinahayag po yan ng Diyos sa kanya. Sabi po ng Matthew 16:16, sumagot si Simon at sinabi, ikaw po yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot po si Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonah,
sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Tandaan po natin yung nakaraan na hindi maliligtas kung hindi talaga siya pinili. Kung hindi siya pinahayagan ng Diyos Ama kung sino si Jesus Christ. Kahit anong share mo dyan, kung hindi siya pinili. Kaya salamat sa atin, tayo pinili. Sino naniniwalang pinili siya ng Diyos? Kasi naniniwala tayo na merong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung si Jesus Christ po ay Diyos lang at hindi nagkatawang tao, hindi mo niya po tayo maliligtas. Kung si Kristo ay Diyos lang, hindi tayo maliligtas. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kailangan merong mamatay. Ang dugo ang maglilinis. Kailangan may magbuwis ng dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ, kung siya'y nanatiling Diyos, hindi siya mamamatay kasi walang Diyos na namamatay. Ang ginawa niya, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos. No, hindi siya kumbaga hindi niya ginawa, siya nagkatawang tao upang siya ay mamatay. Kung siya naman ay tao, hindi siya mabubuhay. Kaya kailangan po yung dalawang parte na ito. Siya'y Diyos at siya'y nagkatawang tao. Sapagkat yung kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan at kailangan niyang mamatay sa krus. Si Jesus po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Naniniwala tayo dito? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. No? Buhay na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Acts 3:15, at iyo'y pinatay na may akda ng buhay sa muling binuhay ng Diyos. At inyong pinatay ang may akda ng buhay. Sabi po ni Peter yan doon sa mga nakikinig sa kanya, na muling binuhay ng Diyos at mula sa mga patay, mga saksi kami sa mga bagay nito. Sabi ni Peter, saksi kami, natunghayan po namin, nabuhay si Jesus Christ. Pero pinapatay niyo yan. Pero nabuhay po siya. Siya po'y namatay, si Jesus Christ namatay, pero siya po'y nabuhay. Napakahalaga po nun sa kaligtasan na maniwala ka, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y umakyat sa langit, at si Kristo ay babalik. Sino sa ininiwalang babalik siya? Ang Diyos po ay hindi maaaring mamatay, siya ay bukal ng buhay. Kung walang pagbububo ng dugo, walang katubusan ng kasalanan. Sabi sa Hebrew 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang Diyos ay Espiritu. Wala siyang laman, wala siyang dugo. Kaya kailangan niya magkatawang tao para merong magbubo ng dugo. Kaya siya'y Diyos at siya'y nagkatawang tao. Sa makatuwid, kung hindi siya mamamatay, wala tayong katubusan at kaligtasan. Sa kabilang panig, kung siya naman ay tao lang, hindi Diyos, hindi rin niya tayo maliligtas sapagkat ang kanyang kamatayan bilang tao lang ay walang sapat na halaga upang matubos ang ating mga kasalanan. Tama po ba yan? Kaya po, yun po ay mahalaga na maintindihan, tinanggap mo si Kristo, believe in Jesus Christ, pero pinaniniwalaan mo ano ba yung ginawa niya sa buhay po natin. Si Jesus po ay kailangang maging tunay na tao upang mamatay at tunay na Diyos upang ang kanyang kamatayan ay magkaroon ng sapat na halaga upang matubos ang buong sangkatauhan. Kasi kung tao lang siya, hindi siya Diyos, walang sapat. No? Para lang po yung tupa na pinapatay taon-taon, inuulit-ulit. Pero once lang na po namatay si Jesus Christ. Naniniwala po ba tayong si Jesus Christ ay nagkatawang tao? Yun pong mahalaga. No? Sabi po rito, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao sa pasimula pa, siya na ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa lahat po sa talatang 14 po ay sinabi ni Juan
na nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna namin. Di po ba sabi doon sa verse 14, na si Jesus Christ ay berbo, siya ay salita at nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling ng mga apostol. Nakita ng mga apostol ang kanyang kapangyarihan, puspos ng pag-ibig at kadakilaan. Naniwala sila roon sa Panginoong Hesukristo. Hindi po maaaring magkatawang tao ang likas na dati ng tao. Kung si Jesus Christ tao, hindi siya masasabing nagkatawang tao. Malinaw, no? Maraming sasabi kasi si Jesus Christ tao lang. Kukontra yon sa sinabing nagkatawang tao. Kung siya'y tao na dati, nagkatawang tao, hindi po, kontra po yon. Kaya siya nagkatawang tao kasi hindi naman siya talaga tao. Siya pa'y Diyos, nanawag sa lupa, nagkatawang tao. Malinaw. Malinaw. Kaya yung mga taong nagsasabi, marami tayong mas madidinig dyan, si Kristo ay tao lang, hindi daw Diyos. Bahala na sila sa buhay nila. Kasi malinaw ang sinasabi ng Biblia, si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. No? Sa John 1:1-3, tsaka 1:14, no? Basahin na lang po natin, yun po yung binasa ko kanina. Bago ito nangyari, ay tuwirang sinabi ni Jesus na siya ay galing sa langit bumaba dito sa lupa. Napakaraming mga talata sa banal na kasulatan na nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Jesucristo, hindi magiging sapat ang munting babasahin na ito, yung ating pong tinatalakay na ito, para mailahad po na ang Diyos po ay, ang Panginoon Jesucristo ay Diyos at nagkatawang tao. Pero ang Bible, kumpleto po yan. Basahin po natin. Okay? Ang pagka-Diyos po ay ang pagkakatawang tao ni Jesus at ay tunay na hiwaga. Nahiwaga po ba yan? Marami hindi makakaintindi nito. Hindi nila paniniwalaan kasi nga wala silang espiritu ng Diyos. Ang nakaunawa lang pantungkol sa hiwaga ng pagka-Diyos at pagiging tao ni Jesus Christ ay yung mga taong binigyan ng espiritu ng Diyos. Kasi walang nakaunawa sa Diyos, wala ni isa. Walang humanap sa Diyos, wala ni isa. Maliban ng isang tao pinili at binigyan ng banal na espiritu, saka lang niya hanapin ang Diyos. Salamat sapagkat isa po tayo. Sabi mo sa iyong katabi, isa ka doon. Sabi po ng John 3:13, wala pang umakyat sa langit maliban sa kanyang nabumaba galing sa langit, ang anak ng tao. Si Jesus Christ, kaya bumaba, galing siya sa langit. Hindi siya galing sa lupa, umakyat, tapos bumaba uli. Malinaw po doon na si Jesus Christ, Diyos, galing sa langit, bumaba dito sa lupa para magkatawang tao. John 6:41, kaya ang mga Hudyo ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, akong tinapay na bumaba galing sa langit. Hindi ho talaga maintindihan. Kahit po yung mga Hudyo, hindi nila maintindihan nung araw kung bakit, ano nga ba yung sinasabi ni Jesus Christ? Siya rin yung tinapay galing sa langit na bumaba dito sa lupa. Kasi nga, wala silang espiritu ng Diyos. John 6:51, ako ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay, magpakailanman. At ang tinapay na aking ibinigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay naniniwala, nananampalataya kay Jesucristo sa kanyang natapos na gawa, sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay mabubuhay. Ano sabi doon? Mabubuhay, magpakailanman. Ibig sabihin tayo, mamatay man tayo sa mundong ito, may buhay pa sa kabilang buhay. Kaya yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mawawala. Hindi pwedeng agawin. Kasi sabi niya, hawak tayo ng dalawang kamay. Hawak tayo ng kamay ng Ama, hawak tayo ng kamay ng Anak. At ang kasunduan, silang dalawa ang nagkasundo para tayo ay iligtas. Tandaan, si Jesus po ay kailangang maging tunay na tao upang mamatay at tunay na Diyos upang ang kanyang kamatayan ay magkaroon ng sapat na halaga upang matubos ang buong sangkatauhan. Salamat po sa Diyos. Sino sa inyo mga tinubos ng Panginoon?
Salamat po sa Diyos kasi kung walang Panginoon, lahat tayo mapapahamak. First Timothy 3:16, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang naghayag sa laman, pinatunayan na matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Sino po yon? Si Jesus Christ. Tinutukoy po doon ay ang Panginoong Hesukristo. Maniwala po tayo, si Kristo ay Diyos at si Kristo ay nagkatawang tao. Ano pa ang dapat nating paniwalaan? Yung redemptive works of Christ. Yung pagtubos, yung katubusan ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Ano po ito? Sabi doon, kamatayan. Lahat ay mapahamak, lahat ay mamamatay, tinubos tayo sa kamatayan. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pagkalibing, nilibing po siya. Ibig sabihin na nilibing tayo po ang ating pagkatao, lumang pagkatao, nilibing kasama niya. At ng kanyang pagkabuhay na magmuli, tayo po ay nabuhay na kasama niya. Pag-akit niya sa langit, sinabi pa nga niya, pinaupo niya tayong kasama sa kanyang kalangitan. Dito pa lang tayo, may upuan na tayo doon. Sino sa inyo naniniwala doon? May upuan na tayo, hindi tulad ng sinihan na kapag umalis kayo, mayroon nang nakaupong iba. May sarili kang upuhan doon sa langit. Amen? Kaya ang kanyang pagbabalik, nakaraan, pinag-uusapan po namin kahapon, yung kanyang pagbabalik. Yung tinatawag po nilang millennium years, yung tinatawag na tribulation, sa akin ay mas mahalaga yung rapture. Pag nasa rapture ka na, nakuha ka na, wala ka ng tribulation. Tapos millennium year, mangyayari naman talaga yon. Pero yung paghihirap, hindi ka na makakasama sa paghihirap. Kasi ang lahat ng anak ng Diyos, kukunin niya. Binasa ko kanina, di ba? Kukunin niya doon sa alapaap. No? Sino sa inyo naniniwalang kasama siya ron? Yun ang kailangan, maniwala na kasama ka doon. Sa unang usulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay kanyang sinabi, pagkat ibinahagi ko sa inyo ang aking tinanggap, na si Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na siya'y nailibing at binuhay na magmuli sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Yun po ang sabi sa 1 Corinthians 15:3. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Naniniwala ba tayo dito? Yun ang kailangan. Maniwala tayo, siya'y namatay at siya'y muling binuhay. Kakaiba po yung ating Diyos na sinasamba. Siya'y namatay, muling binuhay. Pero yung mga relihiyon, makita natin, marami silang mga sinasamba, pero nanatiling patay. Hindi sila nabuhay. Paano sila kukunin? Paano sila ililigtas ng isang patay? Pero si Jesus Christ namatay, wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan, siya'y nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit at ang sabi niya, siya'y babalik upang tayo ay kunin. Sabi po sa Gawa 1:11, nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Ito po yung tagpo na si Jesus Christ ay umakyat sa langit. Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Sabi niya sa mga alagad, sabi ng mga anghel, nakita niyo si Jesus Christ umakyat sa langit, kung paano siyang umakyat sa langit, siya rin po'y bababa mula sa langit sa alapaap. At tayo kukunin. Amen? At salamat po sa Diyos kasi kasama tayo doon. Sabi mo sa iyong sarili, kasama ako doon. May ticket ka ba? Si Jesus ang ticket natin, papuntang langit. Okay? Yun po, pangalawa po yun. Una, admit. Pangalawa, believe in the Lord Jesus Christ na siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, siya'y tinubos tayo sa ating mga kasalanan, tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Pangatlo ay confess with your mouth that the Lord Jesus. Sasabihin natin, Lord, ikaw ang aking Panginoon. Bakit kailangan? Kasi kung ano laman ng dibdib, siyang bukang bibig.
Ano, ipinahayag ng bibig ang Panginoon. Sabi po ng Romans 10:9, kung ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at nananampalataya ka na siya'y binuhay ng Diyos, ano sabi doon? Maliligtas ka. Bakit kailangan sabihin? No, kasi kung ano yung pananiniwalaan mo, yun yung sasabihin mo. Di ba? Kung ano po yung nakikita, pinaniniwalaan mo, yun ang sasabihin mo. Kaya lagi natin sinasabi, tayo magaling na. Pag may sakit ka, kahit minararamdaman ka, mas pinasabi mo magaling ka na. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo. Ika'y malakas, ika'y malusog, ika'y masigla. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan. Kahit minararamdaman ka pa, no? Magaling na. Ako, magaling na ako. Wala na yung sakit, oh. Wala akong ininom na gamot. Pero laging sinasabi, Lord, salamat, pinagaling mo na ako. Sabi na, pa-extra ko raw, baka bali. Hindi ka ako magaling na yan. Nakakatagilid na ako. No? Nakakatulog na ako sa isang side. Dati, puro isang side lang. Pero ngayon talagang ang Diyos talaga, pag sinabi mo, pinaniwalaan mo, ito ay nangyayari sa buhay natin. Kung ano ang sinabi mo, yun yung gagawin ng Diyos. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo. Sabi po ng John 14:1, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ng lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa na ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Nasaan po ba si Jesus Christ? Nasa langit. Kaya pag nawala nito tayo sa lupa, nasa langit na tayo. Kung nasaan na si Jesus Christ, nandoon din po tayo. Ang sentro po ng ating pananampalataya ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus Christ. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso na ipahayag ang iyong bibig, ang Panginoong Hesukristo. Yun po yung puso natin. Kaya natin sinasabi. Puso natin, damdamin natin, naniniwala tayo, sumasampalataya tayo na si Kristo ay nabuhay na magmuli, kaya ipinapahayag po ng ating mga labi. Sabi nga kanina, sapagkat kung ipinapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig, si Jesus Christ at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Amen? Ang naging katwiran po ni Apostol Pablo, kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay sa mga patay, ang mga pangangaral at pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Titingnan po natin, bukod tangi po yung atin pong Diyos na sinasamba. Sa dami ng relihiyon, bukod tangi po si Jesus Christ na siya'y namatay at siya po ay nabuhay na magmuli. Amen? Marami pong founder ng relihiyon, sabi ko nga kanina, si Buddha namatay, si Muhammad namatay, hindi po sila nabuhay na magmuli. Marami pong kinikilala, no, na Diyos, pero hindi sila nabuhay na magmuli. No? Kaya si Jesus Christ po ang bukod tangi sa Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao. Ang muling pagkabuhay po ni Jesus ang nagbigay ng kahulugan ng kanyang kamatayan sapagkat kung walang pagkabuhay na magmuli, ang kanyang kamatayan ay katulad lamang ng walang kabuluhan na kamatayan ng iba. At walang kabuluhan po ang atin pong pinaniniwalaan kung siya po hindi nabuhay na magmuli. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ang nagbigay kahulugan ng kanyang kamatayan. Hindi ho pangkaraniwang kamatayan ang nangyari kay Jesus Christ. Kasi sa loob ng 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli. Dahil dito, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay sentro ng katotohanan na nagtatali ng lahat. No? Kung walang pagkabuhay na magmuli, walang kabuluhan ang kanyang kamatayan at pagkalibing. Kung walang pagkabuhay na magmuli, walang naganap na pag-akyat sa langit
At wala rin tayong hinihintay na pag-asa na siya'y babalik dito sa lupa. Tama? Hindi nga siya nabuhay eh. Hindi nga siya umakit sa langit, pero ang katotohanan, siya yung nabuhay, siya yung umakit sa langit, at siya po ay babalik, kaya may pag-asa tayo sa kanyang pagbabalik. Yun po yung tinatawag na blessed hope na atin pong pinaniniwalaan. Dahil kay Jesus ay nabuhay, tayo nagkaroon ng buhay. No? Si Jesus po ay buhay. Naniniwala tayo dito? Ayon kay Apostol Pablo, kailangan ipahayag ng bibig at paniwalaan ng puso ang prinsipyong ito ay sinasang-ayunan ng kasulatan. Sinasabi ni Jesus, mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. Kung ano ang laman ng dibdib, iyon yung bukang bibig. Amen? Kaya nga minsan, pag galit ka, marami kang nasasabi. Pagka in love ka, marami ka rin nasasabi. No? Kasi nga, yun yung laman ng iyong puso. No? Kaya yun, kung ano yung laman ng puso, iyon yung nangyayari. Kung naniniwala ka na si Kristo'y Panginoon mo, sa puso mo yan, hindi mo pwedeng hindi ipahayag. Pinapahayag mo si Kristo na iyong Panginoon. Sabi pa ng Luke 6:45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Tama? Pag mabuti kang tao, mabuti yung puso mo, mabuti rin po yung sinasabi mo, mabuti rin po yung ginagawa mo. At ang masasamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Amen? Pangatlo po, ano una? Accept. Admit that you are sinner. Believe in the Lord Jesus Christ. Letter C, confess. Confess the Lord Jesus Christ ang pang-apat. Letter D, I decide right now. Tayo po nag-decide na eh. Pero kung hindi pa kayo nagde-decide, pwede rin mag-decide. Ngayon na. Ano? Now na. Sabi doon, magpasya ngayon. Ang kaligtasan ay nagkaroon ng relasyon. Ang kaligtasan ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Anumang kaugnayan ay nangangailangan ng pagpapasya. Ang relasyong mag-asawa ay bunga ng pagpapasya ng dalawang pusong nagmamahalan. Tama po ba yun? Nagpakasal ka, tapos isa lang may gusto. Pwede ba yun? Hindi ba? Desisyon yun. Nagpakasal kayo, desisyon yun. Ang relasyon ng mga anak ay kailangan kanilang mga magulang ay bunga ng pagpapasya ng mag-asawang magkaroon ng anak. Kaya nagkaanak, nagpasya na magkaanak, hindi aksidente. Yung iba sabi, aksidente lang, yung aksidente ka, yung plano yung panghuli. No, minsan ganun eh. Parang hindi sinadya. Pero katotohanan, pinag-uusapan yon, mayroong pagsang-ayon. Sabi dito, gayon din, ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos na magdudulot ng kaligtasan ay nangangailangan ng desisyon. Ang desisyong ito ay nangangailangan mula sa dalawang panig. Ano po yon? Panig ng Diyos at panig ng tao. Pero salamat sa Diyos kasi nga, siya rin mismo yung nagbibigay sa atin ng pagnanasa magpasya. Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayanan na may sagawa ang kanyang kalooban. Kaya wala naman tayong pagmamalaki na nagpasya ako kaya ako naligtas. Hindi po, kaya ka nagpasya, inudyukan ka rin ng Holy Spirit na makinig ng salita ng Diyos. Inudyukan ka ng Holy Spirit na tumanggap sa Panginoon kasi nga pinili ka ng Diyos. Malinaw po? Kasi baka magkontra ka dun sa nakaraan. Hindi po nagkokontra yon. Kaya ka nagpasya, inudyukan ka ng Holy Spirit na magpasya. Amen? Kasi hindi natin pagmamalaki. Sabi po ng Romans 10:9, sapagkat kung ipinapahayag mo na sa magitan ng iyong mga bibig si Jesucristo ay Panginoon at sasampalataya ka sa puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap. At sa magitan ng bibig ay napapahayag kaya't naliligtas. Magiging malinaw po ito. No, na paano magdi-decide ang isang pusong patay. Kaya tayo nakapag-decide, binuhay ng Diyos yung espiritu natin. Kasi ang puso, hindi natin mapagkakatiwalaan. Talagang ang puso ay deceitful, di ba? Ang puso hindi humahanap sa Diyos. Kasi kaluluwa yon. Ang binuhay sa atin ay ang ating espiritu, kaya nagkaroon tayo ng communion sa God. Nagkaroon na tayo ng desisyon.
Ngayon, yung Espiritu ng Diyos ang nag-decide sa atin para tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kung ano yung naging desisyon ng Espiritu, nilagay sa puso natin, yun po yung ating ipinapahayag. Mula sa panig ng Diyos, siya'y naparito sa sariling Kanya. Mula naman sa panig ng tao, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Salamat po sa Diyos kasi tayo mga anak niya. Ang sino mang tumanggap at nanalig sa Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung paglilinaw po rito sa mga pagtanggap, madadaanan po natin yan. Paano nga ba tayo tumanggap? Talaga bang tayo lang ang tumanggap? Sa ating bang sarili ang pagtanggap? Hindi po. Yan po ay galing din sa Diyos. Sa mga susunod natin pag-aaral, matatalakay po natin yan. Ang desisyon po ng Diyos na pumarito at ang desisyon nating tumanggap sa Kanya ang bumubuo ng relasyon maging mga anak ng Diyos. Ang desisyong tanggapin si Jesus ay personal at dapat gawin ngayon din. Hindi pwede na mamaya o lalong hindi pwedeng bukas na lang. No? Hindi pwedeng bukas na lang kitang mamahalin. Ngayon na. Pero yun po ay udyok pa rin ng Holy Spirit. Ha? Baka mamaya napipilitan lang kayo. Kasi meron ganun eh. Oy, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, pumunta sa harapan. Yung tinutulak, pumunta ka na ron. Tinutulak, pumunta ka na ron. Kaya makikita mo, yung isang tumanggap sa harapan, pagkatapos mo ng gaway, nandun sa sugalan, nandun sa inuman, pagkatapos po. Bakit? Kasi hindi tunay talagang tumanggap. Tinulak lang. No? Ang pagtanggap galing sa Diyos. Kapag tumanggap ka talaga sa Panginoon, pinili ka ng Diyos, ikaw mismo magsasabing ikaw ay ligtas. Desisyon mo yon na galing din sa Diyos. Amen? Naniwala ba tayo doon? Baka kasi natulak ka. Kaya hindi na ako nagpapapunta sa harapan eh. Dati kasi ganun, di ba, yung tinatawag altar call. O sino gustong tumanggap sa Panginoon, lumapit. Ang pagtanggap sa Panginoon, personal. Hindi napipilitan lang. Kasi ang Panginoon ang kumikilos sa Kanya. Ang nagpapatanggap, hindi si pastor. Ang nagpapatanggap ay ang banal na Espiritu. Tama? Amen. Kaya hindi nyo nakikita, hindi na nagpapatanggap. Prayer of acceptance. Kung gusto nyo lang, tanggapin. Kasi kung talagang ang Espiritu ng Diyos nasa inyo, tatanggapin mo talaga eh. Maniniwala ka sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi po ng John 1:11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya ay sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sino sa inyo anak ng Diyos? Ikaw ay anak ng Diyos hindi dahil sa gawa ng laman, hindi sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Pag binasa pa ulit natin yun, no? Hindi dahil sa atin, kundi sa gawa ng Panginoon. 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi niya sa panahong na kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon na kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Sa mga taong hindi pa naliligtas, ngayon na po yung araw ng kaligtasan. Sa mga nasa live stream, kung wala pa kayong kaligtasan, hindi po nyo tiyak kung saan kayo pupunta pag kayo namatay. Si Kristo lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sama kundi sa pamagitan niya. Sabi pa ng may sulat po ng Hebreo, kaya nagtakdang muli ang Diyos ng isang araw na tinatawag na niyang ngayon. Ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Mahigpit ang tagubili ng kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang bukas pagkat hindi mo alam ang darating sa isang araw. Amen po? Yun po yung magkasama. Huwag pagmatigasin, huwag paghihambog. Kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Baka ngayon o bukas, wala na tayo. Kasi kailangan mo natanggapin si Kristo sa buhay mo. Huwag po nating pagmatigasin ang ating mga puso. Ngayon, ang tanong, ano ang iyong desisyon? Maaaring iba ng desisyon eh. Kasi nga basic yung pinag-aaralan natin. Pero ikaw na hindi pa nagdidesisyon, maaaring kala mo lang Kristiyano ka.
pero hindi ka pa nagdidesisyon. Ngayon na po yung araw. Tanggapin mo, ang tanong lang po, tatanggapin mo ba o tatanggihan? Ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos na madali para sa iyo. Ang mahirap na bahagi na ginawa niya ay ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang dapat natin gawin, tanggapin si Hesukristo sa ating buhay. Ang kaligtasan po ay regalo na dapat tanggapin. Sino sa inyo gusto ng regalo? Pag binibigyan ka ng regalo, ano ginagawa mo? Tinatanggap. No? Hindi binabayaran. Tinatanggap lang po ito. Pinasasalamatan yung regalo. Sabi po ng Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos. Ngayon, ano po ang desisyon nyo? Ano po ang desisyon natin? Kung nais mo bang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso, nais mong tanggapin siya sa iyong puso, meron pong panalangin. Panalangin ng pagtanggap. Panalangin ng pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Okay, at ako po ay mananalangin isang panalangin ng pagtanggap, pero kung yung mga nasa live stream, at kung hindi man kayo, hindi pa nyo tinatanggap si Kristo sa buhay nyo, pwede naman po nyo itong sundan na inyong panalangin. Pero doon sa mga tumanggap na sa Panginoong Hesus, pwede nyo rin namang samahan yung iba para mailid natin sila sa panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoong Hesukristo, ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at ako'y mapapahamak ng hiwalay sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Umakit sa langit at muling babalik. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Sige pa tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga na ang kaligtasan ay ginawa mong madali. Hindi mo na ginawang komplikado sapagkat walang sino mang umabot sa iyong pamantayan, kundi pinadali mo sa pamagitan po ng iyong pagbibigay ng iyong anak na si Jesucristo na nagbayad sa krus ng Kalbaryo para sa aming sa aming kaligtasan, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ay inadmit namin na kami makasalanan, pero salamat sa kapatawaran at kami po ay pinatawad mo, kami po ay pinapaging banal mo, kami po ay ginawa mong matuwid sa iyong harapan at naniniwala po kami sa inyong Panginoon Jesucristo na ikaw ay nagkatawang tao, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao upang bayaran ang lahat para sa amin. Salamat po, Diyos. Lagi po namin pinapahayag sa aming mga labi na ikaw ay aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglalat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, life application. Admit that you are sinner. Letter B, believe in the Lord Jesus Christ, the persons of Christ, the redemptive works of Christ. Paniwalaan po natin to. Letter C, confess with your mouth the Lord Jesus, no? At ang panghuli, decide right now. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa kanyang mensahe. At doon po sa gusto ng booklet, nandun na po yon. At mag-lista lang po kayo, magbayad na lang po kayo kay Ma'am Brian. Kung meron po kayong gustong bigyan yan, pwede po kayong dumoble. Marami pong sobra yan. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpirapiraso ng tinapay. Tinatawagan ko na po si Brother Pete para sa ating breaking of bread.